ko alam Jesus yung name niya. Tapos yung pala meron kaming purpose na ibalik siya sa pamilya. Magbibigay din ako kay Sir Balamo, babalikan ko siya. Lalo na yung mga Facebook videos na to, yung makita niyan. Lahat po ay mapupunta. Yo guys, magandang araw, magandang gabi guys. Ngayon guys ay sumagot na po itong si Ivana Alawi sa mga bumabatikos sa kanya guys, dahil binabatikos po itong si Ivana Alawi dahil ginamit daw si Tatay Jesus para mag-trending, mag-viral po itong si Ivana at si Tatay Jesus. Ito po ang sagot ni Ivana sa mga nagda-down sa kanya at umiila pababa ang mga nagbabash sa kanya. Sinagot na po ni Ivana Alawi at panoorin po natin ang kanyang sasabihin dito ni Ivana Alawi guys. Siyempre guys, no, kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, pahit na notification bell button para updated kayo sa mga ilalabas natin reaction video. Ito na po guys, sumagot na po itong si Ivana Alawi. Ito na guys, sumagot na si Ivana Alawi kung sino pa ang maraming tinutulungan. Sila pa ang binabatikos at inihila pababa. Kaya yung mga ibang mga Pilipino, hindi ko linalahat ng mga Pilipino, no? Pag nakita nilang nag-trending, nag-viral, gagawan siya ng issue, no? Para batikusin po itong si Ivana. Pero nagkakamali kayo, marami pong sumusuporta kay Ivana Alawi guys. Tara, panoorin natin ang sasabihin niya dito guys. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! December, Christmas, nasa name niya Kuya Jesus. Hindi ko alam Jesus yung name niya. Tapos yung pala meron kaming purpose na ibalik siya sa pamilya. Exclusive! Get to know Ivana Alawi behind the scenes. Kapanood ang Hollywood superstar na si George Clooney sa pelikulang J. Kelly. Do you remember? Yun yung unang Shake Rattle. Yun. Dinner vlog! Yes, magpa-vlog ambush to. Kasi si Ivana is our star patroner and I watched her video with Tatay Jesus at natuwa ako sa ginagawa niya. I just want to know the story behind it. At may mga nasabi siya sa aking revelation. Pero, Di, ako, kakain ikaw? opo. Sige, Hala, bigyan mo na ako? kung kakain ka, kain. Ba't mo ako binigyan ng 10? Wala ka naman pala masyadong pera din. Pareho tayo. Para kumain ka. Ikaw, Kumain na ako. ano ba meron dyan? Silip lang ako. Karton, panapin. Doon ka natutulog. Ano yung kwento ni Tatay Jesus? Actually, ano talaga, feeling ko pinagtagpo talaga kami. Kasi when I do pranks, wala akong alam kung ano mangyayari, kung saan ako dalhin. And he really touched my heart. Hanggang pagtulog, hindi ko siya makalimutan. So the next day, binalikan ko siya. And then, nalaman ko na may pamilya na nag-aantay, naghahanap sa akin. Sinong nag-research dun sa... Hindi po, siya nagkwento kasi may mga kapatid siya. Pero bago mo siya nakilala, bago kayo magpunta dun sa loob. Wala po kaming research. Talagang prompto yun? Oo, kung saan maluwag na pwede kami mag-video, mag-park ng car para yung mga tagong camera. Random lang? Ako, random lang talaga. Sige. So, parang niisip ko at isang Ivana, ang nakakatakot rin for your safety na hindi mo alam kung saan. Tapos wala kang bodyguard. Wala po. Ano po, tapos usually pag nag-shoot kami ng gano'n, pinapaalis kami ng mga guard. Uy, umalis ka nga dyan. Kasi hindi ka nakikilala. So, alis naman ako. And then, yung kay Kuya Jesus, natakot yung driver ko. Kaya bigla siyang lumitaw dun sa gilid. Kasi wala akong, yung mga kasama ko, yung aking hairstylist and PA. Pero nasa malayo sila. So, biglang lumapit yung driver. Ayaw niya makialam kasi bawal. Pag nag-shoot, bawal. Kung may mangyari, bahala na. Kasi sabi niya, nakikita niya, natakot siya. Pero ako kasi, nung nakausap ko si Kuya Jesus, kalma. So, I know mabuti siya na hindi mananakit or ano. Sabi mo para kayong pinagtagpo. Bakit mo nasabing para kayong pinagtagpo? Kasi, December, Christmas, nasa name niya Kuya Jesus. Hindi ko alam Jesus yung name niya. Tapos, yun pala, meron kaming purpose na ibalik siya sa pamilya. Na ma-reconcile ka. So, nalaman mo na matagal na pala siyang hinahanap ng pamilya niya. Bakit daw siya naging palaboy?
Nung pandemic po, tapos nag-ahanap siya ng work and then ninakaw yung gamit niya, hindi na siya makapagtrabaho, hindi na siya makapag-ipon ng pamasahe to go back. I asked you kanina, sa mga lahat ng ginagawa mo. Kasi parang 6 years ago, no? 8 years ago ka na ban mula nung sumikat sa... Nag-vlog Welcome back to my channel. This is Ivana. At ngayon, gagawin natin ang A Day in My Life. So, kakagising ko lang. At ngayon, wala akong masyadong gagawin na commitments. Wala akong lakad sa labas. So, more on sa bahay muna tayo ngayon. So, ito yung mga t-shirt. Ang paglaba namin, kilikili lang kasi mabaho yung kilikili ko. Hindi, kasi nakakasira pag yung kukusutin mo lahat. Mula nang sumikat ka, did you expect na pupunta sa public service sa ganitong klaseng content yung ang isang Ivana Pero Alawi? ever since po kasi yung family ko, yung mom ko especially, lagi namimigay ng pera. Kahit wala na nga kami makain, namimigay pa rin siya. So, doon ko nakita na ang sarap mamigay. Lagi niya sinasabi, kahit wala tayong makain, basta nakapamigay tayo, masaya. So, doon ko siguro nakuha na, ang sarap pala talaga mamigay. Pero totoo yung walang makain? Ganong level? Oo, nangungutang pa mama ko dati. Nung bata. Kasi my dad stopped supporting us. And yung SOCMED niya, Revelation, sabi mo binibigay mo lahat yung kita mo ngayon sa... Opo, especially YouTube. Lagi kong, parang kasi for me, I have enough. I have other work. Doon ko na kinukuha kung pag may gusto kong bilhin ng gamit or whatever. Pero yung sa YouTube, as in lahat, binabalik ko na sa mga tao. Kasi, para sa kanila naman talaga. Magbibigay din ako kay Sir Balamo, babalikan ko siya. Lalo na yung mga Facebook videos na to, yung mga kita niyan. Lahat po ay mapupunta kay Kuya Jesus. Kasi unang-una, hindi naman siya para sa akin. Gumawa lang po ako ng video, ginamit ko yung platform ko, pero kayo po yung tumulong din doon. Dahil nanood kayo, nag-share kayo, etong kita na to, galing din po sa inyo. So maraming salamat sa inyo. Inisip ko nga kung bibili na ba ako ng may bahay na, pero gusto ni Kuya na may ginagawa siya, di ba? Kasi ayaw niya na boboard daw siya. Bilang isang mason, ang naisip ko siya na po ang magpapatay. Yun nga guys, narinig natin si Ivana Alawi na hindi naman daw sinasadya yung pagkikita nila ni Tatay Jesus guys. At sa mga nambabas kay Ivana Alawi, wag naman kayong ganyan. Kung sino pa ang maraming tinutulungan, kayo pa ang malakas na loob para siraan itong si Ivana Alawi. Pero dati nung pakalat-kalat sa kalsada si Tatay Jesus, hindi nyo man kayang tulungan, no? Hindi nyo man kayang abutan, ninanakawan pa itong si Tatay Jesus. Kaya napakagaling at napakabait talaga ni Ivana Alawi. At sinabi naman doon sa vlog ni Ivana Alawi na lahat daw ng kikitain ng vlog na yon ay ibibigay po kay Kuya Jesus. Narinig nyo ba? At babalikan niya pa daw yung mga ibang nandoon sa video na yon at tutulungan po daw ni Ivana Alawi. Ganyan po kabahit itong si Ivana Alawi. Di ba guys? Sabi nga ni Bernadette Sabrano dito sa interview sa kanya na hindi niya daw inaasahan na makikita niya si Tatay Jesus dahil hindi daw siya natakot kay Tatay Jesus. Pero yung driver daw ni Ivana, lumapit daw, baka may gagawin si Tatay Jesus dun sa time na yon. Pero ang sabi niya ay bawal daw na lumapit kapag merong vlog na nangyayari. Kaya nga kung may mangyari man daw kay Ivana Alawi, wala na daw silang magagawa kasi may nangyari na. Kaya yung mga bumabatikos kay Ivana Alawi, ito, malinaw na malinaw po na sinabi ni Ivana na wala siyang kukunin dito sa kinita. Kumbaga, itutulong pa niya kay Tatay Jesus para mabago ang kanyang buhay. Kayong mga bashers, kayong mga naninira kay Ivana, umayos-ayos kayo. Tumulong naman kayo sa iba. Hindi yung putak kayo ng putak dito, putak doon. Sinisiraan niyo si Ivana Alawi. Ang dami niyan tinutulungan, mga street vendor, palaboy sa kalye. Tinutulungan po ni Ivana yan. Dahil si Ivana po ay mayaman na po yan. Hindi na kailangan ng maraming pera yan kasi may minana po siya sa kanyang ama na Murokan. Kung hindi nyo po alam, sa kanya nakapangalan yung mamanahin. Kung makapambas kayo kay Ivana, ginamit si Tatay Jesus. Sinasabi nyo, ginagamit si Tatay Jesus para mag-trending, mag-hype.
Hindi po yon. Kasi nga, deserve po ni Tatay Jesus na tulungan. Kasi nga nakikita nga yung kalagayan ni Tatay Jesus na palakad-lakad na walang igan, walang bahay. Di ba? Deserve naman talagang tulungan yan. Kaya yung mga nanghihila pa ba kay Ivana, guys, baka matulad kayo doon sa wish ni Cara David. Baka matulad kayo sa wish ni Cara David, guys. Guys, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video for today's. Grabe talaga, guys. I love you all, guys. Mwah mwah, chup chup. Bye bye mga bashers.